So, the parable, nakita nyo na, the parable of the lost coin sa Luke 15, verse 8 to 10. So, maikli lang siya. So, meron tayong 3 points lang, and so far, mabilis lang siya. So, start tayo guys, no? Mag-read muna tayo ng scripture. Pwede po bang tumayo ang lahat? So, kayo na magbasa lahat, ha? Sige, ready? Go! Okay, so let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat sa araw na binigay niyo po sa amin para pag-aralan, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng bukas na kaisipan at bukas na puso, Panginoon, na tanggapin ang iyong mensahe, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na kami po iyong linisin, Panginoon, kung ano man ang aming karumihan, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na kayo po ang mag-ingat sa mga youth na paparating pa kung sakali mang may hahabol, Panginoon. Patuloy niyo po kaming ingatan at gabayan, Panginoon. At dalangin ko rin, Lord, na tulungan mo ako, Panginoon, sa paghahatid ng iyong mensahe, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas namin sa hapon na ito, Panginoon. At ang iyong mensahe lamang, Panginoon, ang tanging masabi ko sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong salita. Patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede na pong makaupo ang lahat. So, dito daw, sa Luke 15, so alam niyo naman, yung iba sa inyo alam na yung story na to. So, ayan. So, yung introduction ko. So, sino nakakaano ng bahay sa Israel? Way back nung time pa ni Jesus. So, ganito daw yung bahay nung babae sa parable ni Jesus. So, ito yung exterior, ito naman yung interior. So, sabi doon, in Jesus' days, the houses in Israel were not very big, and they were also very dark. Most were tiny and did not have windows to let in natural light. Then, yung sahig daw is maraming crack or maalikabok din and maputik. Pero di natin sure kung maputik ba or ganon. Tapos, marami ding bitak yung lupa na pwedeng pasukan yung coin. Kung sakaling may mahulog kang coin doon. So, dito, yung babae, nakita naman natin, di ba, na sa kwento pa lang, sumakses siya eh. Pag nakita niyo, sumakses siya eh, di ba? Sumakses siya. Hindi na lang na-gets. Sorry na. So, ito yung interior ng bahay. Then, ito naman, yun, yung may dalawang tuldok doon. Ganon kaliit yung butas ng bintana nila. Yung iba walang bintana, pero yung iba may bintana. Pero, kaunti lang, parang isang hollow blocks lang na butas yung bahay nila. So, ganon. So, sabi doon, kaya nga, di ba, naglight pa ng candle yung babae para makita niya. Kahit umaga yon, siguro umaga yon. Tapos, syempre, madilim sa loob. Kailangan niya pang magsindi ng kandila, ng lampara, para makita niya yung coin na hinahanap niya. So, sa tingin niyo ba, kung ordinaryong barya lang yon, mag-aaksaya ba kayo ng panahon para hanapin yon? So, for example, 25 siya.
25 cents. Tapos, yung pera mo, kulang. Kailangan ng 25 cents para mabuo yung piso. So, ano sa tingin nyo ba? Importante ba siya? Diba? So fair. So, super importante yung coin na yun para dun sa babae. So, sabi nga doon, yung babae kasi, super mahalaga yung coin sa kanya. Kahit maliit lang na circle yon or maliit na pilak or silver coin. But it was personal to her. Sabi dito. So, ang ating first point, diba? The value of every soul. Sa verse 8, or what woman having 10 silver coins, if she loses 1 coin? Sabi dito, doesn't she light a lamp, sweep the house, and search until she finds it? So dito, may kita natin yung urgency and determination ng babae para mahanap agad yung coin. So ayan, naka-highlight yung diligently sa ating verse 8. Dahil nakita natin yung matyaga na paghahanap niya sa coin na nawawala. So dito, Jesus shares a powerful parable about a woman who loses one of her 10 silver coins. So kung titignan natin, parang maliit na barya lang. Pero yung naging response ng babae ay urgent or dali-dali niyang hinanap. Nagsindi pa siya ng lampara, nagwali sa buong bahay para makita niya yung coin na nawawala. So, gaano nga ba kahalaga yung coin sa babae? Ayan. Regardless of the coin's monetary value, its sentimental and personal significance made it precious in her eyes. So, sabi dito sa script ko, sa ibang nabasa ko din, kung natatandaan niyo yung parable ng 3 servant, alam niyo yan? Yung 3 servants, na binigyan ng 5 talents, 3 talents, 2 talents, and 1 talents. Di ba yung coin doon is, yung isang coin nagkakahalaga ng isang buong taon ng salary nila. Di ba? Yun yung, kung naalala nyo yun. So siguro ganun din dito sa babae. Siguro, kaya super halaga yung coin na nawala. Though hindi ito kumakatawan sa isang malaking halaga ng pera para sa mayaman, pero ang halaga nito ay malaki sa babae, dun sa babae. Siguro isa itong pamana ng family niya or love token sa kanya, ng kasintahan niya or ng asawa niya, or a symbol of her financial security. Yun yung sinabi ko kanina. Ano man ang halaga ng barya, ang sentimental at personal na kahalagahan nito ay mahalaga sa kanyang mga mata. So, in the same way, dito naman tayo, gaano ka kahalaga sa Panginoong Jesus? So, alam niyo na ba yung halaga niyo sa Panginoong Jesus? So, kung hindi pa, okay lang yan. So, in the same way, Jesus teaches us that every soul is precious to God. No matter how lost, broken, or insignificant we may feel, we possess immeasurable worth in the eyes of our Heavenly Father. So, tandaan nyo yan, guys. Tinuro sa atin yan ni Jesus. Na every soul is precious. So, lahat kayo ay special child. Special. Tagalog no English. Special sa mata ng Panginoon. We are not mere accidents or afterthoughts. So, hindi ka accident or afterthoughts in creation. We are intentionally designed and deeply cherished. Just
as the coin was precious to the woman, every one of us holds a special place in God's heart. So, sa parable ng lost coin, pansinin nyo yung nandun sa verse, saan naghanap yung babae? Saan naghanap yung babae? Ayun o, nakalagay. Saan naghanap yung babae? Sa loob ng bahay. Yeah. Sa parable ng lost coin, sa loob siya ng bahay, di ba, naghanap. Sabi sa verse 8. So dito, basahin natin. Tandaan nyo to guys ha. There are those who attend church who consider themselves part of the local Christian community, and yet they are still lost. They have never repented or their sin nor accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. So, agree ba kayo? Although, hindi naman lahat, may iilan lang. So, alam din naman natin yan sa sarili natin. So, dito, next. Many Christians grow up in church but never grow in Christ. They know hymns but they don't know Him. Nakuha ko lang sa Facebook yan. Shinare ni Micah sa akin. So, ayan. Bakit nasabing ganun? Bakit nasabing maraming Kristiyano ang nasa loob ng simbahan pero hindi talaga buo yung pananampalataya sa Panginoon? Kasi may ilan sa mga tao na hindi genuine yung faith nila. May mga Christian na ganun. So, sana hindi tayo ganun lahat. And, personally, ako din, aminado din naman ako, one time naging ganun ako. Siguro sa pinagdaan ng problema, or may, naging isang ganun din ako. Way back in high school. So, hindi pa talaga fully develop yung embryo. Ano pinagsasabi ko? So, ayan. Question, is that you? Are you lost in God's house? So, kayo ba yon? Are you lost, baby girl, baby boy? Lost ba kayong lahat? Sana hindi na tayo lost, di ba? So, the value of every soul, yung lesson dito, His love for you is constant and unrelenting. It's active, it's sacrificial, it costs Him everything. A truth revealed in the gift of His Son, Jesus Christ, at the cross. Jesus endured the worst this world has to offer, all so that you might be found. So, I want you to know, God's love for you is more than words. It's not merely a theory, and it's not conditional, based on how well you are behaving on our particular day. So, kahit ano pa man yan, lagi niyong tatandaan na si Lord, si Jesus Christ, ay tunay tayong minamahal. At handa siyang magsakripisyo, handa niyang ibigay yung buhay niya para lang tayo ay maligtas. At para tayo ay matagpuan niya. So next, the diligent search of the Savior. In the parable, may kita natin yung unwavering na determination ng babae. Nung nakita niyang kulang na yung barya niya, dali-dali niyang binuksan yung lampara, and then winalis yung sahig. Talagang nag-general cleaning siya siguro doon sa bahay niya para makita niya yung hinahanap niya. Sa verse 9,
And when she finds it, yung word na and when she has found it, yung word na yon signify ng ultimate success sa paghahanap niya sa lost coin. Sorry, nasa bulol kasi. So imagine the intentional and persistent effort ng babae. Wala siyang pinalampas na sulok ng kanyang bahay. Wala din siyang pinalampas na energy or time para maghanap. Wala siyang pinalampas. So, hanggang sa makita niyo yung coin, ano na ba next? Nawawala ako, ang dilim. Sorry guys, kasi ang sakit ng ulo ko talaga kanina pa. Kulang sa tulog. So, nag-explain. So, ayan. Sana yun? Ayan. Just as the woman searched diligently, our Savior, Jesus Christ, displays the same unwavering determination in searching for each lost soul. So, ayun. Kagaya din daw nung babae. So, nagre-represent doon yung babae ni Jesus. Kagaya ng ginawa ng babae, ganoon din yung ginawa ni Jesus sa atin. Wala siyang kapaguran na tayo ay katagpuin at hanapin. So, amen po ba? Ayan. With boundless love and compassion, He pursues us relentlessly, leaving no aspect of our lives untouched until we are found and restored. Next, He knows our struggles, doubts, and pain, and actively seeks to bring us back into a reconciled relationship with Him. Next, no matter how far we have wandered or how deep our brokenness is, Jesus goes to great lengths to find us, offering forgiveness, healing, and redemption. So now that we have witnessed the diligent ng babae sa paghahanap niya sa lost coin, and then yung diligent din ng Panginoong Jesus sa atin para tayo ay hanapin, let's go sa third point. Di ba? Ang bilis lang. Heavenly rejoicing over the pound. So upon finding the lost coin, the woman can contain her joy. So may kita natin dyan, sa sobrang excited ng babae. Ayan o, rejoice with me, for I have found the coin that I have lost. So sobrang excited yung babae. Kaya tinawag niya yung mga friends niya, yung mga kaibigan niya, para makisaya sa pagkahanap niya dun sa coin. So, nung nahanap niya yung coin, hindi niya maitago yung kasiyahan niya. Kasi syempre, pinaghirapan niyang hanapin yun eh. So, kayo ba, pag may nawawala kayong gamit, tapos finally, nakita niyo na, syempre, super saya. Parang di kayo masaya na nahanap niya. Masaya tayo. Ayan. Kaya yung excitement and joy at celebration ng babae, nang mahanap niya yung coin, talagang damay-damay na. Dinamay niya yung kapitbahay niya, yung mga kaibigan niya, na sobrang kasiyahan niya. Kasi alam niya yung kahalagahan ng coin. Alam niya kung gaano kahalaga yung coin sa kanya. Kaya naman, nung mahanap niya yung coin, grabe din talaga yung ginhawa na nadulot nun sa kanya. So, kagaya din sa atin, pag may nawawala tayong gamit, what a relief, di ba, pag nahanap natin. Lalo na kung kailangan na kailangan mo within that day or mga oras na yan. So, minsan na ganun din ako eh. May mga bagay ako na hindi ko makita talagang importante na.
Tapos, ang hirap niya magpahanap. Ayaw magpahanap ng gamit na yun. Kaya, kapag nakikita ko na, syempre, ang saya ko. Kasi, nakita ko na siya at magagamit ko na. At syempre, hindi lang yon. Hindi lang sa mga kaibigan niya nag-celebrate. Ayan. Sa verse 9, just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. So, she calls her friend and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost coin. Then sabi sa verse 9, I tell you, there is rejoicing in the presence of angel of God over one sinner who repents. Sa scripture na yan, nalaman natin yung katotohanan na hindi lang tayo dito sa lupa yung nagkakaroon ng celebration. O hindi lang tayo ditong nasa lupa yung masaya kapag may mga kapatiran tayo na bumalik or nakilala si Jesus. Di ba, hindi lang tayo dito, kundi meron din sa langit na mas higit na nagsasaya. Di ba? So, may question ako. May mga influencers ba kayo or artista na nakilala na naging Kristiyano? May mga influencer ba kayo? Si Joros Gamboa. Sino pa? Sina? Coach Mabs. Hindi ko kalala yun eh. Sa basketball. Si Keeper. Sino pa? Si Manoy, kilala na kanya. Sino pa? Si Catriona Gray. Nagpabaptize daw siya eh. si Chan, totoo? Sino pa? Sina? Sinasabi siya ni Alpa. Sino Alpa? Wala. Si... Hindi sure. Sino nga yun? Yung komedyante? Ayan, Kuya Jobert. Kuya Bert. Kuya Bert. Kuya Jobert. Sino pa nga yun? Meron pa eh. May kilala kong artista. Couple sila. Si Bel Mariano, tsaka si Donnie Pangilinan. Tama ba? Di ba? Naging Christian sila. Oo. Matagal na, tapos si Bel na invite. Okay. Yun pala yun. So, ayun. So, nung nalaman nyo ba na naging Christian sila, naging masaya din ba kayo para sa kanila? As a Christian, naging masaya ba kayo para sa kanila? Ako pinag-pray ko si Mami Oni. Hindi, joke. Walang imposible kay Lord. Diba? Walang imposible kay Lord. Malay nyo. Pero, di ba mas masaya kung kakilala nyo? Mas masaya kung kapamilya nyo, kaibigan nyo, kapatid nyo, yung nakakilala kay Lord. Diba? Mas masaya yun. Para sa atin. Kasi syempre, yung kapamilya natin, gusto natin makilala din nila yung Panginoon na meron tayo. At maranasan yung kaginhawaan na binibigay ng Panginoon sa atin. And when a lost soul is found, there is rejoicing on earth and in the presence of God and His angel. Our Heavenly Father delights in our repentance and returns to Him. The heavens erupt with joy as our reconciliation and restoration gladden God's heart. It serves as a reminder that no matter how far we have strayed, when we return
to God with contrite hearts, the heavenly chorus resounds with exaltation. So, ayan pala yung binasa ko. Andiyan pala. So, gusto ko lang i-clarify yung sa diligent search. Yun ba yun? Ay, hindi pala. Yung sa una. Yung sa the value of every soul. Yung about sa house. So, gusto ko lang medyo i-emphasize. Kasi hindi ko masyadong naano pala kanina. Tinuloy-tuloy ko yung pagbabasa eh. Di ba guys, sabi doon, sa loob siya ng bahay naghanap. So, possible din na, ibig sabihin nun, sa loob ng church natin ngayon, may mga ganong pa rin, na may mga Christians na hindi pa talaga fully yung faith kay Lord. 'Di ba? So, hindi lang yung mga unbeliever yung loss, kundi meron din sa loob ng church. Meron pa rin sa loob ng church yung loss. So, kagaya doon, lost soul. So, kapag ganun, continue to pray lang. Kapag may ganun kayong mga nararamdaman, feeling lost, feeling broken, mag-pray lang tayo sa Panginoon. Pag-pray lang natin na, syempre, kung alam mo sa sarili mo na may kasalanan ka, may hindi ka na, may hindi ka na isusuko sa Panginoong Jesus, pwede mo siyang isuko sa Panginoon. Pwede mo siyang ibigay sa Panginoon. At si Lord na yung bahalang hanapin ka. At walang imposible na hindi tayo makikita ng Panginoon. Lalo na kung lahat tayo ay nakilala na natin siya. Kasi may pagkakataon pa rin as a Christian na maging maligaw tayo. May mga pagkakataon pa rin na ganon. So, ayun lang. Gusto ko lang idagdag doon. So you see, when Jesus told the parable of the lost sheep, He demonstrated that His search for you is individualized. So, individualized yung paghahanap sa atin ng Panginoon. Imagine ilang milyon tayo dito sa mundo. Di ba? Grabe si Lord. And His love for you is personal. Personal yung love ng Panginoon sa atin. You are not just a nameless face in the crowd. So, hindi ka blankong papel or hindi ka hindi ka blanko sa mata ng Panginoon. Kundi, ikaw ay may pangalan. Ikaw si Alpha and Omega. Ikaw si Alpha, ikaw si Nero, ikaw si Vel, lahat kayo may pangalan sa Panginoon. Lahat tayo ay special sa Panginoon, sa mata ng Panginoon. Kaya mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya yung Panginoon, hindi talaga siya tumitigil sa atin na hanapin tayo kapag tayo ay nawawala sa Kanya. And you are not just a nameless face in the crowd. So He focused on you as if you were the only person in the whole universe. Wow! Si Lord lang yon makakagawa nun. Hindi yung jowa mo, hindi yung girlfriend mo, hindi yung boyfriend mo. So, that's what makes Him the Almighty God and the all-knowing, all-seeing, all-loving God. So, grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Grabe yung pagka-almighty niya, di ba? Grabe na almighty pa. Super. So, ayan. Ay, conclusion na tayo. Wala pa yung merienda eh. So, yung first point natin ulit is the value of every soul, the diligent search of the Savior,
heavenly rejoicing over the pound. So yung conclusion, the parable of the lost coin is a powerful reminder of the value of every soul. The diligent search for our Savior, and for ba nakalagay? Off yan, sorry, off. Off yan, off, hindi for. The diligent search of our Savior and the heavenly rejoicing that accompanies the recovery of the lost. Through this parable, Jesus illuminates the immeasurable worth each individual holds in God's eyes. The relentless pursuit of love and grace that our Savior extends to us, and the immense joy experienced when a lost soul is found and restored. So, alam ko naintindihan nyo yan, kahit English yan. So, hindi ko na i-translate sa inyo. Kaya nga mabilis lang ako natapos kasi alam ko na ilan sa inyo naintindihan yung English, yung mga nabasa nyo. And nilagay ko din talaga lahat ng mga gusto kong sabihin na dyan sa PowerPoint para hindi ko na makalimutan. So, challenge natin. Ano nilagay ko ba dyan? Parang hindi. Ay, ayun nga, hindi ko nga nalagay. Challenge ko sa bawat isa na to pray yung person. Kung may naisip ba kayo na person na gusto nyong makatagpo kay Jesus, may naisip pa kayo? I want to challenge you na ipag-pray yung taong yon. And syempre, to pray for each other, to have courage to share the good news to the lost. So, handa ba kayong i-share yung good news para sa mga lost? Di ba found na kayo? Sa mga lost naman. Sa mga lost na kakilala nyo. So kanina, kung narinig nyo yung sabi ni Pastor Nobem, di ba, yung mga ladies, kami pala yun. Mag-share kami. Mag-evangelize kami ulit. Ay, hindi pa pala. First time yata namin gagawin yon, mag-evangelize. And hindi ko rin alam kung sasama ako eh. Dahil joke lang. Attend ako. Sa youth. Pwede kayo sumama kung gusto nyo. November 1. Ay, meron tayo sa youth din. Ang dami palang ganap, no? Ako, ang dami kong ganap. Wala pa daw. Sa ladies pa lang, yung merong may legit na announcement. Pero yung sa youth, hindi pa sure yun. Hindi pa daw sure. So, kung gusto niyo naman, pwede kayong sumama sa ladies. Tapos, ma. Samahan niyo yung mga mama niyo. Tinuruan. Yan, pwede niyo samahan yung mama niyo kung gusto niyo. So, oo, ang onti lang kasi nang nagtaas kanina. Okay, so o yan, kapag ladies fellowship, ang tagal namin sa ano. Ay, joke lang. Alo nga pala nakalala. Ano ba yan? Joke lang po, ano yan? Fake news. Fake news yan. Hindi, nagsusumba kaya kami lagi. Nagsusumba kami lagi. Tapos after na mag-breakfast kami. Tapos yung breakfast namin, ang sasarap, syempre. So, ayun lang, guys. Thank you sa pakikinig nyo at sana may naintindihan kayo.
So, huwag niyo kalimutan yung challenge ha, pag-pray niyo. Nang? Yung challenge? Yung challenge, yung ipag-pray mo lang yung ano mo, yung yung copy, okay, sige. Sige, let's pray para ano na din. So let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for the time that binigay mo sa amin and the opportunity, Panginoon, na makapagbahagi, Panginoon, at pag-aralan ng iyong salita, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw ay mapagmahal sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil ikaw ay walang sawang hinahanap kami, Panginoon. Hindi ka tumitigil, Panginoon, na kami ay masumpungan ka, Panginoon. At alam namin, Panginoon, kung gaano ang iyong ginawang sakripisyo, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Kagaya ng ginawa ng babae sa parable, Panginoon. Yung diligent search niya, Panginoon, sa coin na nawala. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ay hindi tumigil, Panginoon, hanggang sa kami ay mahanap at matagpuan mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil binuksan mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, Panginoon, na ikaw ay aming tanggapin, Panginoon, bilang aming tagapagligtas, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na dakila ka, Panginoon, at wala nang hihigit pa, Panginoon, sa iyo. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa bawat buhay na nandito, Panginoon. Maraming salamat sa pagpaparanas mo sa kanila, Panginoon, ng kaginhawaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpaparanas mo ng iyong presensya, Panginoon, sa bawat problema na kinakaharap namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong pagmamahal, sa iyong grace sa bawat isa, Panginoon. Natunay nga, Panginoon, kami ay makasalanan at wala kaming kakayahan, Panginoon, na iligtas ang aming mga sarili, kundi sa pamamagitan mo lamang, Panginoon. Thank you, Lord, sa hapon na ito at patuloy niyo kaming gabayan at ingatan, Panginoon, sa aming pagtatapos ng aming youth fellowship, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, yung weather, Panginoon, yung bagyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay humina na po, Panginoon. At wala nang masalanta pa na ibang lugar. At dalangin din namin, Lord, yung mga nasalanta ng lindol, Panginoon, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, nabigyan niyo po sila ng comfort, Panginoon. Yung mga nawala ng mahal sa buhay, nawala ng kabuhayan, nawala ng tirahan, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang iyong pag-comfort sa kanila, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na buksan mo po ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. At muli ka nilang mahanap, Panginoon. Muli ka nilang matagpuan, Panginoon. Patuloy po namin kayong pinupurit, pinapasalamatan, Panginoon, sa hapon na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, thank you, guys.